Huwag makisawsaw sa politika at maging tapat sa bayan. Yan ang mensahe ni Pangulong Bongbong Marcos sa harap ng mga bagong miyembro ng militar. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si News 5 Palace Correspondent Maricel Alili. Maricel, bakit kaya sumentro ang talumpati ng Pangulo sa loyalty ng AFP? Hindi matatandaan natin na kasabay ng sunod-sunod na kilos protesta ng taong bayan bilang panawagan nga sa accountability at transparency dahil dito sa usapin ng anomalya sa flood control project. Nariyan din yung umuugong na balita tungkol sa sinasabing planong destabilisasyon laban sa administrasyon. Hindi yan direktang tinukoy ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang pagdalo dito sa joint graduation ceremony ng mga nagsipagtapos para sa Army, sa Navy at sa Air Force. Pero kapansin-pansin na yung kanyang talumpati tumalakay tungkol dito sa politika. Ang sabi nga ni Pangulong Marcos, dapat ay hindi na makisama ang mga sundalo, ang mga militar dito sa issue ng politika. At mas maigi raw na tiyakin na ang kanilang loyalty o yung kanilang katapatan ay para dun sa ikabubuti ng bayan. Maliban dyan, tinalakay din ni PBBM yung tungkol sa issue ng katiwalian. Ang sabi nga ni PBBM sa harapan ng mga militar, darating ang panahon na makakaharap nila yung mga temptations na mag-uugnay sa kanila sa korupsyon. Iba't ibang uri daw ito, iba't ibang form. Pero ang importante, mag-stick tayo kung saan yung tama at isipin unang-una sa lahat yung ating bansa. Nariyan din yung paalala ng Pangulo na ang kanilang mandato ay hindi lamang natatapos dun sa pagpapanatili ng peace and order. Darating yung pagkakataon na kailangan nilang magsilbi tuwing eleksyon at kailangan din nilang tiyakin na maayos ang sitwasyon, especially kapag nakaka-experience tayo ng mga kalamidad. Baka daw merong kailangang saklolohan ng mga pamilya. But of course, nariyan pa rin yung pagbibigay ng proteksyon sa ating soberanya, partikular sa usapin ng West Philippine Sea. Pakinggan natin yung bahagi ng pahayag ni Pangulong Marcos. More than this, the AFP that you are part of now must always rise above politics. Your loyalty must not be for any individual or any faction, but only to the Republic. There will be moments when your integrity will be tested. Piliin niyo ang bayan. Piliin ninyo ang katapatan at ang kapayapaan. Maricel, may panawagan si CBCP President Cardinal Pablo David sa Pangulo sa trillion peso March kahapon. Sabi niya, magtrabaho naman kayo. Anong tugon dito ng palasyo? Tama ka, Jiggy. Mas maganda siguro balikan muna natin kung ano ba yung sinabi ni Cardinal David dito nga sa protesta kahapon. Nabanggit ni Cardinal David yung tungkol sa pagiging aware umano ng taong bayan na simulat sa poll, itong unity noong 2022 presidential elections ay hindi naman totoo. Meron daw talaga kasing unity na hindi tama, kaya tinatapos na. Pero ang paalala ni Cardinal David, sa puntong ito, mas maigi kung magtrabaho na agad si Pangulong Bongbong Marcos. Total, siya naman ang nagpasimula at nagbulgar ng usapin tungkol nga dito sa korupsyon. So mas maiging simulan yan sa pamamagitan ng pagkakaroon ng transparency pagdating doon sa investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure at ICI. Balikan muna natin yung naging pahayag ni Cardinal David. Panawagan namin ay simple lang. Magtrabaho naman kayo. Panindigan na ninyo ang sinimulan ninyo. Sinimulan na rin lang ninyo itong paglaban sa korupsyon. Patunayan ninyo na lulubos-lubusin ninyo. Hindi na kami papayag na gawin multo ang mga proyektong kailangan para sa pag-unlad ng ating bansa. Jiggy, wala pang direktang reaksyon ang Malacanang, partikular dito sa naging pahayag ni Cardinal David. Pero matatandaan natin na nasabi na noon ni Undersecretary Claire Castro na patuloy na nagtatrabaho si Pangulong Bongbong Marcos at inilatag nga yung mga achievements so far mula ng ibulgar itong usapin tungkol sa anomalya. Ang sabi niya, hindi naman daw nagbabakasyon ng Pangulo at hindi rin daw nagpupunta sa beach. Jiggy. At Maricel, may panawagan din na humarap mismo Pangulo sa ICI. Anong sagot dito ng palasyo?
Tama ka, Jiggy. Ang paliwanag dyan ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro sa kanyang press briefing kanina, kung merong hawak-hawak na matibay na ebidensya laban kay Pangulong Bongbong Marcos, ay maiging ihain nila. Dahil pwede naman nilang harapin ito. Pero ang sabi nga ni Yuse Castro, kung ang tinutukoy ay yung command responsibility, dapat din daw ay maging malinaw kung ano yung direktang koneksyon ni Pangulong Bongbong Marcos tungkol sa isyong ito. Lalo't siya yung nagbulgar tungkol dito sa sinasabing anomalya sa flood control project. Pagdating naman doon sa usapin at batikos na at his weakest point daw, si Pangulong Bongbong Marcos nang lumabas ang issue na ito, hindi nakikita ng Malacanang kung ano yung sinasabing mahina o weakest point ni PBBM. Naritong sinabi ni Yuse Castro. At his weakest? Ito ba bang panahon na to na siya po ang nagpaimbestiga? Marami na po na naibalik na pondo? Ito ba yung weakest? At yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Maricela Lili live mula sa TV5 Media Center. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.